The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na napadpad sa isang liblib na gasolinahan, kung saan siya ay nagkaroon ng nakakatakot na karanasan matapos siyang sundan ng isang stalker. Naranasan niyo na bang maiwan sa isang lugar na halos kayo lang mag-isa? Isa siguro sa mga pinaka-nakakatakot na karanasan ang maging mag-isa sa hindi pamilyar na lugar. Pero di ko inaasahan na mas nakakatakot pala ang malaman na hindi ka pala nag-iisa. Ako po si Patricia at nangyari ang aking kwento nang mapatigil ang aking sasakyan sa isang gasolinahan. Galing akong probinsya nun at inabot na ng hating gabi sa pagmamaneho. Naisip kong magpaumaga muna dito dahil inaantok na ako at ayaw munang mag-drive. Nung una ay may mga iba pang sasakyan na dumadaan at nagpapagas dito. Ngunit maya-maya ay halos wala ng ibang sasakyan sa gasolinahan bukod sa akin. Nakapark lamang ako sa labas habang nagpapaantok sa loob ng aking sasakyan nang magulat sa isang tunog. Nagring ang aking cellphone at nawala na ang aking antok. Galing ito sa hindi pamilyar na numero pero sinagot ko pa din. Walang nagsasalita nang nagtanong ako at puro hinga lamang ang aking narinig. Binabaan ko ito at naisip na pumasok muna sa convenience store ng gasolinahan. Naisip kong mamili muna ng makakain at para may kasama na din ako dahil may masama akong pakiramdam sa naging tawag sa akin. Habang nagtitingin ng mga bilihin, ay nakaramdam akong parang may nakatitig sa akin. Paglingon ko, ay bigla akong napasigaw sa aking nakita. Isang lalaki ang nakatitig ng masama sa akin habang nakadungaw sa bintana. Nanigas na lang ako sa takot at dahan-dahan akong umatras palayo sa kanya. Nakatitig lang ito sa akin habang nakangiti. Napansin kong may hawak din itong telepono at may pinindot dito. Biglang tumunog ang aking cellphone at napansin kong itong numero din ang tumawag sa akin kanina. Sa takot ko ay bigla akong napasigaw ng tulong. Paglingon ko sa bintana ay wala na ang lalaki at naglaho na lamang na parang bula. Agad akong nilapitan ng empleyado para kalmahin ako sa aking biglang pagsigaw. Pinaliwanag ko ang nangyari, ngunit sinabi nitong wala naman daw siyang nakitang ibang tao at tanging sasakyan ko lamang ang nakapark sa labas ng gasolinahan. Naisip ko na baka guni-guni ko lamang ang aking nakita at ako ay inaantok lamang kaya kung ano-ano ang tumatakbo sa aking imahinasyon. Kinalma ko muna ang aking sarili at naisipang kumain na muna habang naghihintay na mag-umaga para ako ay makabiyahe ulit. Nagsabi ang clerk na lalabas muna siya dahil break time niya ng 3:00. Magsisigarilyo lamang daw siya sa parking lot at babalik din agad. Ako naman ay nanonood lang ng YouTube habang kumakain nang mapansin kong malolobat na pala ang aking cellphone. Habang ako ay naghahanap ng pwedeng ma-chargean, ay naalala kong tumawag nga pala ulit ang lalaki sa akin. Kapag nasa call history ko ito, ay katibayan na hindi guni-guni ang aking nakita. At totoong hindi kami nag-iisa ng clerk dito sa gasolinahan. Paglingon ko,
ay muling tumambad ang mukha ng lalaki sa bintana. Nagsisigaw ako ng tulong at umatras palayo sa bintana. Nanginginig ako sa takot nang mapansin kong tumatawa ang lalaki. Halos himatayin ako nang mapansin ang kanyang hawak. Dahan-dahan niyang inangat ang pugot na ulo ng aking kasamang empleyado ng gasolinahan. Karumal-dumal ang itsura ng ulo nito at tumutulo pa sa leeg ang kanyang dugo. Agad-agad akong tumakbo sa may pintuan para ikandado ito. Naisipan kong tumawag ng tulong sa pulis, ngunit saktong hindi ko pa pala nasaksak ang aking lowbat na cellphone. Nagmamadali akong maghanap ng charger at nang makita ko ang charging station ay nakatanggap agad ako ng litrato galing sa numero ng lalaki. Halos mamutla ako sa kanyang ipinadala. Litrato ito ng susi sa convenience store na nakuha niya mula sa kaherang pinugutan niya ng ulo. Biglang namatay ang ilaw sa loob at nagmamadali akong maghanap ng breaker nang mapansing bukas na pala ang mga pinto. Patay sindi ang mga ilaw at kita kong dahan-dahang papalapit ang lalaki sa akin. Hindi ko na alam ang aking gagawin at wala na akong daan palabas dahil hinarangan na niya ang pintuan. Naisip kong takbuhin ito, ngunit ako ay kanyang nahabol. Sinakal ako nito habang inaamoy ang aking buhok. Sinubukan kong magpupumiglas, ngunit masyado itong malakas. Tinutukan niya ng kutsilyo ang aking leeg habang sinasabing mahal daw niya ako simula nang makita niya akong dumating sa kanilang probinsya. Umiiyak akong nagtanong kung bakit ako nang saktong may dumaan na sasakyan sa labas ng gasolinahan. Nagawa kong maitulak ang lalaki ng buong lakas kaya nakawala ako sa kanyang hawak. Agad akong tumawag ng tulong at tumakbo papunta sa dumating. Agad silang naglabas ng cellphone at sinamahan ako hanggang dumating ang mga pulis. Sinuyod nila ang buong gasolinahan, ngunit hindi nila natagpuan ang lalaki. Inimbestigahan nila ang CCTV at nakuha nila ang itsura nito. Pinayuhan nilang ipablatter ko ang lalaking iyon. Dahil daw nakuha ng aking stalker ang aking numero, binili ng mga pulis na wag akong lumabas ng bahay at wag maging aktibo sa social media para daw hindi malaman ng stalker ang aking lokasyon. Ilang buwan na din ang lumipas nang mangyari sa akin iyon. Ngayon ay nakakalabas-labas na ako at unti-unti nang nagiging kampante. Naisipan kong ibahagi ang aking kwento bilang babala at para mag-ingat na din tayo. Ngayon kasi ay lumalabas na naman ang numero ng aking stalker. Sigurado akong handa na ako kung magpapakita pa ulit siya sa akin.